Hi sa lahat. So, bali basic mechanical mode muna ako ngayon. Bali 2018 ko pa nabili itong unit na ito. Then pang third na owner na ako. At 2019 pa yung huling nalinis yung mga ibang sensor nito. Hindi pa naman ito nagkakaproblema, pero mas mainam pa rin ang maagap. Bali ang gagawin ko ngayon, lilinisan ko itong map sensor, idle speed sensor o AICB, camshaft sensor, at oxygen sensor. Then isasabay ko ng linisan yung throttle body, pero hindi ko nababaklasin. Ngayon, i-disconnect muna natin yung mga connection ng mga sensor. Dito sa map sensor, i-press natin yung lock para mag-unlock, then dahan-dahan itong hilahin. Dito sa throttle position sensor, meron din yan lock. Bihirang-bihira naman itong nagkakadumi, pero nasa sa inyo na yan kung gusto nyo din linisan. Then kung magbabaklas kayo ng throttle body, kailangan nyo pa rin alisin yung connection nyan. Then dito sa AICB, meron yung clip lock. So kailangan nyo munang itulak ng flat screw yan bago tanggalin yung connection. Makikita nyo dyan na tinulak ko ito ng flat screw. Then ipinasok ko yung flat screw sa clip. Then hinila ko palabas. Then i-disconnect ko na yung connector. Ngayon tatanggalin ko na yung map sensor. Bali mayroon niyang dalawang bolt na size 10. Then ang pagluwag niyan ay counterclockwise. Then uga-ugain ito habang tinatanggal. So makikita natin dyan na madumi na ito. Dito sa AICB, mayroon yung dalawang bolt na size 10. Then kung hindi kasya yung tools nyo dyan, maaari kayong gumamit ng Phillips screw. Then sa throttle position sensor, mayroon yung dalawang screw magkabilaan. Pwede dyan yung flat screw, pwede yung Phillips screw. Makikita natin dyan na marumi na rin ito o marami ng carbon sa loob. Sa mga hindi pa nakakakita ng throttle position sensor, ganito yung itsura nun. Halos parang hindi na dudumihan yan. Pero kung gusto nyo linisan, pwede rin. Ngayon, lilinisan ko na gamit ang carburetor cleaner. So, mahalaga na malinis natin maigi yung loob niyan. Titigilan ko lang yan linisan kapag maputi na o malinaw na yung tumatapon na ini-spray ko. Then, patuyuin natin muna ito ng husto bago ibalik. Then linisan din natin yung mga pinagtanggalan ng sensor para sigurado na lapat ito kapag ibinalik natin. Ngayon, isasabay ko na rin yung paglinis ko ng throttle body. Bali, hindi ko na babaklasin yung buong throttle body nito dahil alaga ko naman ito sa linis. Bali, ang ginagawa ko rito, tuwing change oil, kasabay na din yung paglinis ng air filter. Then bago ko ibalik yung air filter, nililinis ko na muna yung throttle body. Sa coolant sensor naman, nililinis ko na yon ng liha na number 2500. Bali, nililinis ko yun tuwing bago ako magpalit ng coolant. Gagawa na lang ako ng video para doon. Makikita nyo dyan na hindi ko muna ikinabit yung AICB para kapag nilinis ko itong throttle body, hindi pumasok sa loob ng AICB yung dumi.
So makikita nyo dyan na malinis na ito. So goods na to. So bali patutuyuin ko na lang ito ng husto bago ko ibalik yung hose ng air intake. So dahil sa tuyo na, ibabalik ko na ngayon yung mga sensor, pati na rin yung air intake hose. So unahin ko tong throttle position sensor. So dito kailangan malinis at lapat na lapat yung gasket bago natin ito ibalik para sigurado na wala itong singaw. Then higpitan lang natin ito ng bahagya. Ngayon itong AICB naman, bali ganun din, higpitan lang natin ito ng bahagya para hindi mabasag yung plastic. Sunod, ito namang map sensor. Dahan-dahan lang natin itong ipasok para hindi masira yung gasket. Then sikipan lang ito ng bahagya. Sunod, ibabalik ko na yung connector ng AICB. Kapag lumapat na, ibalik na yung clip lock. Sunod, ito namang throttle position sensor connector. So, i-double check natin kung nag-lock na. Then, itong map sensor connector. Siguraduhin din natin na nag-lock ito. Ibabalik ko na din yung cover ng air filter at ng air intake hose. So, ngayon, testing na. So, makikita nyo dyan sa unang start, hindi ito nag-start. Normal lang yon. Pero sa pangalawang start, nagdiretso na itong gumana. Then, kung mapapansin nyo, mataas yung RPM. So, natural lang ito dahil maghapon itong hindi gumana. Or malamig pa yung makina. So, bali ang gagawin ko rito, paandarin ko muna ito ng mga 10 to 15 minutes. So, after ng 10 minutes, makikita nyo dyan na bumalik na sa normal yung RPM nito. So, hanggang dito na lang muna. At kung nakatulong o nagustuhan nyo itong video natin, huwag niyong kalimutan na mag-like, share, follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Maaari din kayong mag-message or mag-comment para sa inyong mga katanungan at mga gustong sabihin. Pipilitin ko na sagutin lahat yan. So, babush na at see you on my next DIY video.